Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 52:6-9. Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita, narito ako. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa ng nagdadala ng mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Siyon, ang iyong Diyos ay naghahari. Ipahayag ang mabuting balita. Dahil sa grasya ng Diyos ay nanalig tayo kay Jesus. Nang Siya ay ating tinanggap, tayo ay isinilang na muli at naging mga anak ng Diyos. Kasama natin si Jesus. Siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinaaalam niya ang ating pag-ibig na sundin ang utos niya na ihatid ang mabuting balita at ipahayag sa iba ang kapayapaan, kabutihan at kaligtasang mula sa Diyos. Awit 76, 1-4. O umawit sa Panginoon ng bagong awit. Umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat-dapat na purihin, siya ay dapat katakutan ng higit kaysa lahat na Diyos. Diyos ang nagliligtas. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos. Ang pagliligtas ay kagilagilalas na gawa ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala at nararapat na parusahan. Ngunit ipinahayag ng Diyos na ating tagapagligtas ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga matuwid na ginawa natin, kundi dahil sa kanyang habag, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Roma 10:8-11. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ilapit ang salita sa iba. Kapag ipinapahayag natin ang mabuting balita, inilalapit natin sa nakakarinig ang salita ng pananampalataya. Ito ay inilalagak ng Espiritu Santo sa kanilang puso at bibig. Lilikhain nito ang kanilang pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama mula sa mga patay upang tayo ay mapawalang sala. Ang pananampalatayang ito ay ipapahayag ng kanilang bibig sa pagsasabing si Jesus na ang kanilang Panginoon. Bunga nito sila ay maliligtas. Tinitiyak sa kanila ng salita na sila ay hindi mapapahiya. Juan 3:3-8. Sumagot si Jesus kay Nicodemo, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli,
ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Ang pagsilang na muli. Ang kaligtasan na tinanggap natin dahil nanalig tayo kay Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon ay bagong kapanganakan. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi ng dugo o ng kalooban ng laman o ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang pagsilang na muli ay gawa ng Espiritu Santo. Ang ipinanganak ng Espiritu Santo ay Espiritu. Ang isinilang na muli ay ang ating bagong Espiritu na kalarawan ni Jesus at kaisa ng Ama. Ipahayag ang paraan. Ang bagong pagsilang ay napakataas at napakabanal, kaya't walang tao na makagagawa nito. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa ng bagong pagsilang. Upang mangyari ito, ang anak ng Diyos ay nagpakababa, namatay at muling nabuhay para sa atin. Si Jesus at ang kanyang buhay ay nananahan sa atin ngayon. Hindi tayo ang nagliligtas. Ang ipinagkatiwala sa atin ni Jesus ay ang maghatid ng kanyang mabuting balita. Ito ang paraan ng Panginoong Jesus upang siya at ang kanyang buhay ay mailapit natin sa ating mga tagapakinig. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.